Good evening mga paps. Um, ano, aalisin natin yung lagatok ng NMAX ko. Napansin ko kasing masyadong maraming technical silang sinasabi tungkol sa pagtatanggal ng lagatok ng NMAX. So, gagawin natin napakasimple para sa inyo. So, meron akong yung front shock ko. Ang isa nito ay ginalaw ko na, yung isa ay stock. So, eto stock pa ito. Hindi ko pa ginalaw din. Etong isa ginalaw ko na. So, titingnan natin ang pagkakaiba. Kuya, videoan mo. Kuya, dali na. So, pasensya na kayo kung hindi masyado maganda ang video kasi bata lang yung taga-video. Yung anak ko. So, unahin natin yung stock mga paps. So, eto, stock. So, ang ilalagay kong rubber band, orange, para makita natin kung hanggang saan ang play niya. Then, ipupush mo. So, ang play niya mga paps hanggang dyan. Then, i-play natin yung ginalaw ko na. Lagay tayo ng rubber band. Ayan. Then, i-push natin. Ayan, pababa. Yeah. Yeah. So, ayan ang pinaka-sagad niya. So, todo na yan. So, ito mga paps, kung mapapansin nyo, ganyan ang diferensya niya. So, dati lumalagatok siya kasi sumasagad. Lumalagatok siya kasi masyadong nakakompress yung laman nito. Then, katulad ng spring, pag nakompress siya, mangyayari, purong bakal na lalagatok. So, ang dahilan ng paglagatok ay masyado siyang sumasagad pababa. So, etong ginawa ko, ayan, di na siya sumasagad sa baba. So, nabawasan ang play niya. So, ang ginawa ko lang naman dito ay nag-add lang ako ng 20 ml na oil. So, maganda may fork oil kayo. Then, kuha kayo ng syringe. 20 ml lang naman. Dagdagan nyo lang. So, kahit di nyo nakalasin, kahit di nyo nagawin yung sinasabi nilang tuning or repack. Kasi, ginawang technical para makasingil ng mahal. Hindi, joke. Yun lang ginawa ko. Tinanggal itong takip, then nilagyan ng oil, then yun na yun, binalik. So, ganun lang kadali mga paps. Pag nagdagdag kayo ng oil, syempre mababawasan yung play niya sa loob. Kasi, yung oil na yung sasalo sa salit na bumagsak siya. Masagad pababa. So, yun lang mga paps. I-off ko na. Yes! 2, 3, 4, 5, 6. Daddy, magsabi ka na sa nang isum ko, Daddy. Yung dali mo na ito. So, para pag sa paglalagay ng oil mga paps, tatanggalin nyo lang naman yung lock niya dito. Kailangan nyo lang ng pangtulak na ganito. So, eto gawa ko lang ito. Kung hindi kayo marunong gumawa, meron nito sa Shopee. Then, tatanggalin nyo yung lock gamit kayo ng dalawang malit na screwdriver, panungkit. So, ayan. Then, kapag natanggal nyo na yung lock, tatanggalin nyo na lang din ito. So, yan, natakip. Para matanggal yan, sisikwatin nyo na lang din yan. So, maya-maya na, maglalagay na tayo ng oil sa syringe. So, 20 ml. So, ako mga paps, ilagay ko ay tuti lang kasi may bukas na akong tuti. So, ito na lang para di na ako gumastos sa fork oil. So, kung wala kayong tuti, fork oil mga paps, yung fork oil mismo, mas okay yun kasi yun talaga ang para sa fork.
Then, ayan. So, dapat 20 talaga yan. So, ayan, 20. Then, sikwatin natin ito. Tutulak yung spring dyan. Ayan. Then, ilalagay yung So, no need na natin mga paps siyang ibomba kasi di naman natin ginalaw yung oil sa ilalim. So, nag-add lang tayo sa ibabaw. So, no need nyo nang bomba-bombahin. Rekta na, balik na ng takip. Dada, papagal na dada ko. Madali na kuya. Malag na nga ako. So, pagod na daw yung anak ko mga paps. So, eto. Lagay lang ng lock. Then, tapos na ito mga paps. So, same na ang result niya. So, kahit i-pump natin ito, ang magiging play niya ay same doon sa isa. Dada ko dyan dada, oh. So, i-off na daw ng anak ko mga paps. So, kuya, pwede mamaya na. Tapusin lang to. Pasensya na mga paps. Bata yan. Kinder pa lang yan. So, tatanggalin nyo lang yung, etong lock na to. Then, tapos na tayo mga paps. Pwede kuya, ibomba ko lang. So, like sa ginawa ko kanina. Okay. So, ibomba ko mga paps para makita nyo na same na ang play niya. So, sa kanina. So, ayan. Dinadaganan ko yan ng todo. So, same na same siya mga paps. Ang importante may gamit kayong pang level ng oil. Yung syringe para saktong parehas yung ilagay nyo. So, yun lang mga paps. Sana nakatulong. Yan na dada. I-off ko na.